Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po naman out, please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon, o ang aral ng ikatlong simbang gabi sa ating mga Katoliko. So, ito ang mensahe ngayong ikatlong araw. Huwag nating takasan ang ating mga responsibilidad. Mainam na harapin natin ito ng buong pananalig sa Panginoon. Tularan natin si Jose. And guys, siya yung magiging model natin sa aral natin ngayong araw na ito. At kung mapansin nyo guys, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, itong si San Jose, bihira nang mabanggit sa Biblia. Halos wala siyang pangalan na nababanggit. Maliban dito, na kung saan ay napakaganda yung kanyang role. Pinakita dito sa Biblia na importante ang kanyang naging papel para sa ating Panginoong Jesus. So, alam naman natin ang kwento nila na itong si Mama Mary ay nakahanda ng pakasalan. Di ba? Subalit, nalaman niyang buntis itong si Mama Mary. Kaya siyempre, kahit sino naman guys, kahit sino namang lalaki, kung alam mong engaged ka na, di ba? Sa panahon natin ngayon, engaged ka na, pakakasal na lang kayo. Malaman mong buntis ang kasintahan mo, di ba? Hindi ka ba masasaktan, di ba? Hindi ka ba maguguluhan ng pag-iisip mo? At bukod dun, ang isa pang talagang mapapaisip ka ay ang kanyang pinagbubuntis ay galing sa Espiritu Santo. So, parang weird, di ba? Kung ikaw na lalaki, parang hindi mo maintindihan kung bakit. Kaya sa aral na to, sa dami ng iniisip ko pag-alala nitong si Jose, ay natulog siya. Di ba? Kaya nga yung mga larawan ni San Jose, tawag dyan ay The Sleeping Joseph. Maraming ganyan na pag may mga ari. So dito galing yan guys, na kung saan ay kinausap siya ng anghel para nga sabihin na nawaghiwalayin itong si Mama Mary. Kasi nga guys, nung panahon ngayon, mas mahigpit ang mga Hudyo sa mga kababayan. Lalo na pag ganitong nalaman, di ba? Na gumawa siyang hindi maganda, sabi isipin ng tao, nagloko itong si Mama Mary. At nung panahon ngayon, siyempre pag nalaman nila na nabuntis kang walang asawa, ay kahihiya. At yung iba, di ba, kung mahuli pa nakipag-apid, binabato ng bato hanggang sa mamatay. Subalit itong si San Jose, ay talagang natulog na. Siguro napagod na rin sa kakaisip, gulong-gulo na siya. At doon ay kinausap siya ng anghel. Ang sabi ng anghel habang siya natutulog, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo, kaya siya'y naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na papangalanan mo Jesus, sapagkat siya ay ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. So, di ba? Talagang kinausap siya ng anghel at nakinig naman. Guys, nakinig naman itong si Saint Joseph. Kasi ang kanyang pagka-describe dito kay Saint Joseph ay isang matuwid na tao. So, ibig sabihin guys, sa kabila ng naguguluhan siya, nalaman niyang buntis si Mama Mary at galing pa sa Espiritu Santo, pinotektahan pa rin niya. Hindi niya nilagay sa kahihiyan itong si Mama Mary. Di ba? Imagine nyo guys, kahit ganun ang sitwasyon niya, pinili pa rin niyang manahimik at sundin yung sinabi ng anghel. Kasi napakalaking papel niya guys.
Kung kasing iniwan niya itong si Mama Mary, delikado itong si Papa Jesus sa kanyang chat, di ba? Pwedeng, yun na nga, baka patayin siya, sabihin na nakiapid siya, kasi nga may asawa na, di ba? Ay may pakakasal na siya, tapos nabuntis. So, mahirap, di ba? At buti na lang ay matuwid itong si San Jose. Kaya nga yung aral natin ngayon, di ba? Huwag takasan ang ating responsibilidad. Mainam na harapin po natin. Kasi marami sa ating mga padre de pamilya, di ba? Marami ang tumatakas sa kanilang responsibilidad. So, alam naman natin guys, sa maraming kadahilanan kung bakit nangyayari to. Pero siyempre guys, ang pamilya kasi ay sagrado. Binuo ng ating amang nasa langit, di ba? Mula kay Eva at Adan, bumuo siya ng pamilya. At nung pagsilang ng ating Panginoong Yesus ay bumuo rin siya ng pamilya sa kabila ng nakaharap nga sa problema itong si San Jose kay Mama Mary na parang ang hirap tanggapin, di ba? Pero sabi ng angel, tanggapin mo. Tinanggap niya, naging masunod siya. Kaya yung plano ng Diyos ay natupad din sa pamamagitan ni San Jose dahil talagang matuwid siya at sumunod sa utos ng anghel na galing sa Diyos. So, ganyan po tayo guys, kung minsan sa ating mga pamilya, may mga problema, di ba? Na kung minsan maisipan mo na, lalo na kung sunod-sunod ang problema, nagiging sakit ng ulo yung asawa mo, ang solusyon mo na lang sa dami ng problema niya ay maghiwalay na lang kayo para matahimik na ang buong pamilya, di ba? Pero ang masaklap kung may mga anak kayo apektado. Again guys, hindi ko sinasabing kahit ako pamilyado, perfecto. Siyempre may pag-aaway din kami nga magpapamilya kahit sa magkakapatid. Natural lang yan. Pero ang importante ay maayos habang mahaga pa guys. Kasi nga naman, pag pinabayaan mo to, lalong lalalim ang problema. Diba? Kaya itong si Saint Joseph, pagtulog niya, diba? Dahil sa sobrang problema niya, nakatulog siya, pero paggising niya, tinanggap niya na at alam niya na kung ano yung solusyon. So, ganun din po sana tayo kahit mabibigat ang ating kinakaharap na problema. Siguradong hindi naman bibigay ni Lord yung problema ngayon kung hindi natin kaya. Kaya nga sa darating na Pasko, di ba? Yung ating pamilya, pahalagan po natin. Maging responsable po tayo kung ano ang dapat natin gawin para lalong mabuo, maging matatag ang ating pamilya. Sumunod tayo kung anong kagustuhan ni Lord. Diba? Hindi man tayo perfecto guys, sikapin po natin. Marami mga sigalot, kailangan maayos. Mas umiran yung pagiging magkadugo at magkapamilya. Iwasan po natin yung matatagalan, yung tampuhan, diba? Yung galit, yung pag-aaway, kasi nagiging malalim ang sugat, lalong hindi masolusyonan. At siyempre, ialay natin sa ating Panginoong Yesus yung ating mga problema dahil kahit siya, di ba, hindi pa pinapanganak, namumblema na itong si Mama Mary, baka iwan nga siya nitong si San Jose, pero hindi nga niya iniwan dahil isang matuwid na tao itong si Joseph na kailangan natin maging modelo, sundin ang kanyang ginawa. Dahil sa kanya, di ba, naprotektahan si Papa Jesus at si Mama Mary at natupad ang plano ng Diyos. Bihira man sa mabanggit sa Bible, pero napaka-importante naman ang kanyang papel. At siya yung kasama ni Mama Mary, diba? Hanggang sa pinanganak ang ating Panginoong Jesus, talagang hindi rin niya pinabayaan. Pinakita niya bilang pagmamahal niya sa pamilya niya mismo, diba? Na mahalaga at kanyang responsibilidad na huwag itong pababayaan, lalo na huwag iiwan. Ganun din po sa pamilya natin, huwag natin iiwan hanggat maaari. Di ba? Kung may mga sigalot, mga problema, ay solusyonan na habang maaga pa. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa pinansyal, at sa kalusugan, sabay mo ako sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo sa tamang parang. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhanan po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ng
tanggalin po ang kanyang karamdaman at lahat ng nanonood na may karamdaman ngayon, Lord, iyong pagalingin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin, basta kami ay manalig. At ganoon din po sa pamilyang nakakasira na, iniiwan na, tinatalikuran na yung responsibilidad kagaya ni San Jose na sana po ay harapin, ipaglaban, halagaan ang pamilya. Kaya pagbigis-bigisin niyo po muli, umira lang mapagkumbaba, mapagpasensya at mapagpatawad, lalo na ang mapagmahal sa bawat isang miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial, na kailangan namin lahat, Lord. Ultimo, ang pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Yung mga kapatid namin walang-wala. Talagang iniisip pa po paano iraraos ang mga po. So, i-bless niya po aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito'y niling namin sa matamis na pangalan natin po ng Jesus. God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.